Lo, bakit para pong Biyernes Santo na naman yung mukha nyo? May problema po ba kayo? Wala naman, iho. Medyo nalulungkot lang ako kasi meron akong naaalala. Ano po yun, Lo? Kailangan niyo po ba ng kausap? Makikinig po ako sa inyo. Nako, magpapakwento ka lang naman eh. Para namang di kita kilala, Apo. Kapag ka mo naiinip ka, ako ang takbuhan mo para magpakwento ng mga nakahiligan mong kwento ng kababalaghan. Tignan mo tong si Lolo. Ako pa nga pinag-isipan ng ganun. Hindi nga po, Lo. Bakit nga po kasi kayo nalulungkot? Kaarawan niyo pa naman ngayon. Alam mo ba na ipinaganda ka namin ng isang piging? Darating po ang mga anak nyo. Magsasalo-salo po tayo, Lo. Talaga? Aba, buti naalala pa nilang umuwi. Akala ko'y nakalimutan na nila ako kasi may kanya-kanya na silang pamilya at pinagkakaabalahan sa buhay. Si Lolo naman, oh. Ngayon pa nagtampururot. Opo, totoo naman po na hindi mo na sila madalas na nakakasama sa ngayon kasi abala po sila sa kanilang mga sariling buhay. Pero Lolo, huwag niyo pong iisipin na di ka na po mahal ng mga anak niyo. Mahal na mahal ka po nila. Alam mo, kaya lang naman sila nasa malayo dahil may mga pangarap lang silang tinutupad at para na din po sa atin yun. Na akong takluban ng langit, iho. Di ko na kailangan yung mga luho at karangyaan sa buhay. Saka alam mo namang di ako sanay sa ganyan. Simpleng buhay lang ay ayos na ako. Masaya na ako na kasama ko kayo. Mabuti ka nga at hindi mo ako iniiwan. Si Lolo talaga, oh. Birthday na birthday nag-e-emote. Tsaka hindi naman talaga kita pwedeng iwan kasi yung bahay namin, ayan lang, oh. Magkapit bahay lang po tayo. Lo, ano po bang gusto nyo para mawala na po yung lungkot nyo na yan? Gusto nyo po ba ng ice cream? Bakit? Meron ba? Kaya lang, wag mong ipapakita sa tatay mo, ha? Tsak magagalit na naman yon. Wala nga po sila ngayon kasi sinundo po yung dalawang anak nyo. Ako pong bahala sa'yo, Lolo. Bibili po ako ng galon tapos kakainin natin bago sila dumating. Pero isang kondisyon, Lolo. Ano ang kondisyon na yun, Apo? Maaga pa naman po eh. Baka pwede nyo po akong kwentuhan muna ng naging buhay nyo nung kabataan nyo po. Ayan, sinasabi ko na nga ba eh. Magpapakwento ka na naman. Huling-huli na kita sa hilig mo na yan. Bala nga po kayo. Pag ayaw nyo po akong kwentuhan, hindi ko po kayo ibibili ng ice cream. Kung batukan kaya kita dyan, pinagmukha mo pa akong batang paslit sa tono ng pagsasalita mo. Naglalambing lang naman po ako, Lolo eh. Halika nga po at yayakapin ko lang ang pinaka-paborito kong lolo sa buong mundo. Nako, kuwang-kuha mo talaga ang kilitin ng lolo mo, Apo. O sige na, tara na doon sa pwesto at magkikwento na ako sa'yo. Ikwento nyo nga po sa akin ang tungkol sa mga nangyari sa inyo nung mga bata-bata pa po kayo. Aba, bago yan. Bakit naman buhay ko ngayon ang gusto mong mapakinggan? Kasi po sa dami po ng sinabi nyo sa aking kwento, ni minsan po di nyo pa po ako nagawang kwento ng naging buhay nyo noon. Gusto mo ba talaga mapakinggan? Abay, opo. Naglakad ang matanda palapit sa bintana kung saan nakapwesto ang kanyang paboritong tumba-tumba na yari sa ratan. Naupo doon ang matanda at nagsimulang magsalaysay ng kanyang kwento. Naupo naman sa tapat niya ang binatilyo at nakahandang pakinggan ang lahat ng salitang namumutawi sa bibig ng kanyang lolo. Nagsinungaling ang apo ni Milencio. Ang katotohanan ay ilang beses nang naikwento sa kanya ng kanyang lolo ang naging buhay nito noon. Ginagawa lamang ito ni Emmanuel dahil nais niya palaging nasasariwa ng lolo ang ilang alaala nito. Dahil unti-unti, nalaman nila at nagkaroon na ito ng sakit sa pagkalimot. Hindi iilang beses na hindi na nito maalala ang pangalan at muka ng kanyang mga anak. Umayos na ang upo ng binatilyo at sinabi niya sa matanda na handa na siyang makinig. Nagsimula ng magsalaysay ang matanda. Taong 1966, sa dulo ng Hilagang Luzon,
ay may isang dating komunidad ng mga tao na piniling manirahan sa isang liblib na isla na napapalibutan ng karagatan. Sila ay mga taong malaya kahit na simple lamang ang kanilang pamumuhay. Ang mga kabahayan ay gawa lamang sa mga materyales na bigay ng kalikasan. Karamihan sa mga ito ay gawa sa kugon at mga pinagpatong-patong na bato at putik, at yung iba ay gawa naman sa mga sanga o sa mga tinistis na tabla mula sa puno. Nakatayo ang mga ito sa pangpang kung saan malayang naririnig nila ang malakas na alon na humahampas sa dalampasigan. Maaga pa lamang ay inihahanda na ng karamihan ng mga kalalakihan ang kanilang mga bangka upang makapangisda. Kahit nasa isla ay masagana ang kanilang pamumuhay. Hindi sila nauubusan ng pagkain dahil sa maraming bigay na biyaya ang karagatan. Meron din silang mga gulay at prutas at may mga matataas na puno. Ang mga tao dito, partikular ang mga kalalakihan, ay nakasanayang bahag lamang ang pang-araw-araw nilang kasuotan. Katerno nito ang isang makulay na pang-itaas na merong masingsing mga detalye na iba't ibang mga linya. Ang populasyon sa tribong yon ay humigit kumulang 300. Meron silang pinakapinuno. Siya ay si Tandang Tiburcio na siyang ama ni Atlas. Ang pamamalakad nito ay matiwasay. Walang gulo, walang pabor. Lahat ay pantay-pantay. Patas ito kung magdisiplina sa kanyang mga nasasakupan. Sa lugar na ito, ang mga tao ay may konsepto ng pagtutulungan sa isa't isa at suporta. Kapag nagkakaroon ng problema o pagsubok, ay sama-sama nilang nilulutas hanggang sa malampasan ang mga ito. Ang isla ay itinuturing nilang isang paraiso. Sa tuwing masagana ang kanilang ani at mga nakukuwang lamang dagat, ay nagsasagawa sila ng isang kasiyahan. Sa gabi, kapag madilim na at nakikita na ang kahanga-hangang kulay ng langit, ang buong komunidad ay nagtitipon sa baybayin. Dito sila naglalagay ng mga sulo na may liwanag na nakaayos pa sa isang magandang hanay. Lalabas ang mga kabataang lalaki at magsisimula silang tumugtog ng bambam. Ang bambam ay isang instrumentong pangmusika na may kwerdas na gawa sa kawayan. Tinutugtog ang mga ito sa pamamagitan ng pagkalabit ng kwerdas gamit ang daliri o patpat ng kawayan. Tinutugtog nila ito kasabay ng mga kudyapi at sinasabayan ng sayaw na may maliliit na hakbang, kung saan ang mga kalalakihan ay sumusunod sa babae. Sa saliw ng musika sila ay umiindak upang ipahayag ang kanilang pagmamahal at pasasalamat sa kalikasan. Ang mga sayaw ay sumasalamin sa ritmo ng alon at pagsama-sama ng mga tao sa komunidad na yon. Ang iba naman ay ginagamit ang pagkakataon na yon upang makapagpahayag ng kanilang pagsinta sa mga babaeng lihim nilang iniibig. Atlas, bakit di mo sundan si Mahalia? Pagkakataon mo na para aminin sa kanya ang nararamdaman mo. Kaya nga napakatapang makipagsagupa sa mga pating at pugita pero duwag pagdating sa babae. Ang yayabang nyo, porkit may mga asawa na kayo ay ako na lang palagi nagiging tampulan nyo ng tukso. Bakit kasi di mo paligawan si Mahalia para matulad ka sa amin? May mga anak na. May tamang panahon para dyan. Naku, huwag kang babagal-bagal at baka mamaya niyan ay maunahan ka pa. Ikaw rin. Oh, hindi ka ba kakatok sa kahoy? Gawin mo para di magkatotoo ang binitawang salita nitong si Milencio. Naku, manahimik na nga lang kayong dalawa. Mamaya marinig pa tayo ni Ama. Ako na naman ang malalagot. Pero hindi mo ba alam na mainit ang dila nitong kaibigan natin? Karamihan sa mga sinasabi nito, pabiruman o hindi, nagkakatotoo. Maniwala ka dyan. Nagkakataon lang naman yun Ako nga'y tigil-tigilan nyo na. Mag-aasawa ako hindi dahil sa sulsul nyo. Mag-aasawa ako kung kailan ko gusto. Mukhang hindi pasado sa kanya ang gandang angkin ni Mahalia, no? Baka naman iba ang gusto mo. Nako, lagot ka sa ama mo pag nagkataon. Ang iingay nyo naman. Oo na. Aamin na ako. Ang totoo niyan, may gusto talaga ako kay Mahalia. Matagal na. Kaso nahihiya ako Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang nararamdaman ko.
Sabihin mo na ngayon. Tingnan mo, sinusulyapan ka niya. Pustahan tayo. Isang malaking baboy ramo. May pagtingin din sa'yo ang babaeng iniibig mo. Si Raulo, bakit naman ako kailangan pang pumusta? Yun din naman talaga ang nais ko, yung magustuhan din niya ako. Tahimik na tayo, parating na si Ama. Baka marinig tayo dahil sa labis niyong kaingayan. Pare-parehas pa tayo maparusahan. Oo na, sige na, panalo ka na. Tatahimik na kami ni Milencio. Huwag ka mapipikon ha. Basta payo namin sa'yo, mas mainam na umamin ka na sa kanya para wala kang pagsisisihan sa mga darating na araw. Balita ko marami nang liligaw sa kanya. Ikaw rin. Basta, bahala na. Alam ko may tamang panahon para sa aming dalawa. Saka uulitin ko, manahimik na nga kayo dyan. Malapit na magsimula ang ritual ng pagdiriwang. Oo na, titigil na. Alam ko naman na di ka talaga duwag sa babae. Pero alam ko kung saan ka talaga naduduwag. Hala, ayaw pa rin tumigil oh. Sige na, tanungin mo ako kung saan. Huli na to, pangako. O sige nga, saan? Ang totoo talaga niyan ay takot kang sumayaw kasi parehas na kaliwa ang paa mo. Isang malakas na halakhakan ang narinig sa bulwagang yun. Napatingin sa kanila ang ilan nilang katribo. May ilang katandaan na naglagay ng kanilang mga daliri sa ibabaw ng kanilang mga labi. Pinatatahimik sila sa kanilang kaingayan. Saka lamang sila tuluyang natahimik nang pumasok na sa bulwagan ang kanilang pinuno na si Apo Tiburcio. Nagpatuloy pa rin ang tugtugan at sayawan ng mga kabataan at ilang katandaan sa saliw ng isang mahinghing musika. Makikita ang labis na saya ng mukha ng lahat dahil sa masayang pagdiriwang na yon. Napuno ng galak ang bulwagan. Ngunit sa kabila ng ligayang kanilang nararamdaman ay may nakaaligid na mga nilalang. Silang nakatago sa mga putikan at sa matataas na puno. Pinanonood nila ang nangyayaring piging. Nagpatuloy ang kanilang pagmamanman. Parang nasisilaw ang mga ito hindi dahil sa mga kumikinang na ginto at sa mga batong hiyas na nakasuot sa mga tao, kundi doon mismo sa taong nakasuot nito. Nagpatuloy ang kasiyahan, bagamat may mga nagmamatsyag na mga tao sa kanila ay wala namang nangyaring anumang gulo. Mapayapang natapos ang kanilang piging. Kinabukasan ay saka pa lamang nagpakita ang mga dayong ito at nagkunwaring kararating lamang nila ng isla. Katatapos lamang mangaso ng mga magkakaibigan nang makita nila mula sa kanilang pwesto ang pagdaong ng ilang piraso na bangka sa kanilang isla. Mukhang may mga bisita tayo ah. Ano kaya sadya nila dito? Alam mo, kinakabahan ako kapag may mga dumarating na tao dito sa atin. Hindi naman sa pangaano pero mga igan. Hindi mapagkakatiwalaan ang pagmumukha ng mga yan. Ayan ka na naman sa pagiging negatibo mo eh. Kaya nga, sobra sa pagkapraning ng kaibigan nating ito. Anong praning ang sinasabi mo? May praning bang ganito ang katawan? Aba, sa ating tatlo, ako kaya ang may pinakamalakas at pinakamatikas na pangangatawan kumpara sa inyong dalawa na payatot at lalampalampa, lalo na ikaw, Atlas. Naturingan ka pa namang anak ng pinuno pero wala kang alam sa pakikipaglaban. At paano mo naman nasabi na wala akong alam sa pakikipaglaban ha? Paano hindi ko sasabihin? Ikaw ang palaging kulelat sa atin pagdating sa pangangaso. Nawawala ng silbi ang pana at palason na ipinamana pa ata ng ating mga ninuno sa pamilya ninyo. Kaya nga, yung baboy ramo nga kanina, napakalaki hindi pa niya naasinta ng mabuti. Di tuloy natin nahuli. Sayang no? Kasya na sana yun para sa hapunan nating lahat mamaya. Naku, pasensya na kayo Kasi naman hindi talaga ako sanay sa madugong paraan ng pangunguha ng pagkain Ako napapasama lang naman ako sa inyo Kung ako lang, kung pwede namang mula na lang sa halaman o gulay ang kainin ko ayos lang. Mabubuhay na ako ng ganun. Naku, mali yan. Kailangan din ng katawan natin ng karne. Dapat nga damihan natin para maging katulad naman tayo nitong kaibigan natin. Isang lalaking singlakas at talim ng kanyang pangalan ang kanyang mga kakayahan. Ganyan dapat ang pag-iisip. Hala, tara na sa tribo at tingnan natin kung ano ang sadya ng mga dayuhang yun. Wag na. Kayang-kaya lang harapin yun ni Ama.
Mabuti pa tara na't hanapin yung baboy Ramo at turuan na lang ninyo ako na kung paano pumana o di kaya mag-asinta gamit yung mga sibat. Sige, mabuti pa nga. Ang mga dayo ay dinulutan ng malugod na pagtanggap ni Apo Tiburcio at ng bawat miyembro ng tribo. Lingid sa kanilang kaalaman, ang grupo ng mga taong ito ay nananakop ng mga lupain at ginagawang alipin ang mga taong nasakop. Malalakas ang kanilang loob na ipakita at ipasunod sa mga tao ang kakaiba nilang kultura. Wala silang pakialam kung ang kanilang paniniwala ay sumasalungat sa mga pananaw ng ibang tribo na dinadayo nila. At sa mga di inaasahang pagkakataon, matapos makuha ang gusto sa lugar, ay muling maghahanap ng bagong lupain at doon muling magpapalaganap ng lagim. Dahil sa kawalan ng sapat na impormasyon sa mga taong yon, ay tinanggap sila ng tribo. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang mga dayo ay unti-unti nang naghubad ng maskara at ipinakita na ang kanilang mga tunay na anyo at ugali. Pinilit nila ang mga tao na maniwala sa sarili nilang kultura at paniniwala. Pinilit nilang ipangalandakan lalo na ang pagsamba nila sa tinatawag nilang poon. Pinilit nilang sundin sila. May ilan nang napabalitang nasaktan dahil sinubukan nilang kumontra. Wala silang pakialam kung matapakan nila o maitapon ang mga tradisyon at paniniwalang kinagisnan ng mga tao roon. Bagamat may ilan na silang napasunod, ay meron pa ring iba na tumatanggi sa maling aksyon ng mga dayo. Isa na rito ang pamilya ni Kidlat. Hindi sila nagpadala sa kanilang pangungumbinsi at sa matatamis nilang mga pangakong binitawan. Hindi rin umubras sa kanila ang ilang naging panakot ng mga ito. Hindi ako papayag sa gusto nyo na dito manirahan sa aming lugar. Ang lupaing ito ay para lang sa aming mga kalahi at kapamilya. Sumang-ayon ang iba nilang mga katribo sa sinabing yon ni Kidlat. Ang mga lupaing nilinisan ng kanilang mga ninuno at pinagyaman ay pinaniniwalaan nilang isang regalo mula sa kataas-taasan na kailangan nilang ingatan at pagyamanin. Hindi nagpagod ang aming mga ninuno sa lupaing ito para lamang ipamigay at magpasakop sa inyo. Wala akong pakialam sa mga bagong bagay na ipinakikilala nyo dito. Hindi kayo pwede dito. Magsilayas na kayo! Marahas ang nagawang pagsasalita na yon ni Kidlat. Mayat maya naman ang pagkalabit ni Melencio sa kanyang kaibigan. Lalo na't napansin nito ang matalim na tingin sa kanila ng kanilang Apo Tiburcio. Tama na yan! Naaagaw mo na ang pansin ng ating pinuno. Hindi tayo ang pwedeng magsalita tungkol sa bagay na to. Siya ang may karapatang magpasya, hindi tayo. Paano hindi ako magsasalita, Melencio? Pakiramdam ko sinasakop na nila tayo Nawawala na tayo unti-unti ng kalayaan sa sarili nating isla. Hindi maaari ang bagay na yon. Sa kaibang nakagistan nating paniniwala sa mga itinuturo nila sa atin. Kabaligtaran halos lahat. Nasaan ang ating prinsipyo kung magpapasakop tayo sa mga dayong ito? Ang mga maling turo ay nagdulot ng kaguluhan, alitan at karasan sa dating maayos na komunidad. Kaya marami sa mga katribo ang sumang-ayon kay Kidlat. Nang malaman ng mga dayo ang pagtangging yon ay nagalit sila at naglabas ng isang sumpa sa tribo. Ayon sa kanilang sumpa, sinabi nilang ang tribo ay magdaranas ng kaparusahan at magkakaroon ng matinding kamalasan sa kanilang buhay. Binitiwan nila ang sumpang yon bago nila lisanin ang isla. Sumabay ang isang malakas na pag-ulan sa kanilang pag-alis. Nagkaroon rin ng malalakas na kulog at kidlat. Tila nagngangalit ang kalangitan. Agad naghanap ng masisilungan ang mga tao. Mga igan! Ayos lang ba kayo dyan? Oo naman, bakit? Sa palagay niyo ba ay tama ang ginawa nating pagpapalaya sa mga dayo? Parang maski kasi ang kataas-taasan ay kakampi nila. Napakalakas ng ulan, hindi niyo ba nakikita? Walang kinakampi ang masama ang nasa itaas. At saka ang ulan ay nagkataon lamang na dumating sa paglayas dito ng mga dayo. Kung sa bagay, mukha namang totoo sinabi ni Kidlat. Wala na tayong dapat ipag-alala pa. Paano kung bumalik sila? Yun ang dapat natin paghandaan. Lalo ka na, Atlas. Oh, bakit ako na naman? Siyempre, sa ating tatlo, ikaw ang pinakamahina. Kailangan mo magpalakas ng katawan.
Ayokong dumating ang panahon na magkaroon ng labanan na ikaw pa ang unang masasawi. Kaya kitang turuan. Hayaan mo na akong gawin ang mga bagay na yun sa'yo. Hindi na yung kailangan, Kidlat. Kaya akong protektahan ng aking ama. Oo nga naman, makapangyarihan ang kanyang ama. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kayang protektahan ka ng iyong ama. Tandaan mo, siya ang ating pinuno at sa mga kamay niya nakasalalay ang maraming buhay ng mga katribo natin. Hindi lang ikaw ang kailangan niyang protektahan. Hindi ba't mas maganda kung ikaw ang magprotekta sa kanya at mag-ingat? Tama ka, Kidlat. O sige, turuan mo ako kung papaano lumaban. Nagsimula na ang kanilang pagsasanay ng tumila ang malakas na ulan at sa paglipas ng mga araw ay madali naman itong natutunan ang ilan sa mga itinuro ni Kidlat. Ngunit alam nilang kulang pa ang lahat ng yun. Kailangan pa nilang magsanay ng maraming araw bago tuluyang lumakas at gumanda ang katawan ni Atlas. Ngunit ang pagtuturo na yon ay hindi na ulit nasundan pa. Dahil sa ilang araw na lumipas ay nagsimula ang pagkalat ng isang salot sa isla. Marami ang nagkasakit sa hindi malamang dahilan. Ang salot na ito ay isang malalang epidemya na kumalat sa buong tribo. Nagdulot ito ng matinding sakit at pagdurusa. Ang mga taong nagkasakit ay nagdanas ng lagnat, pagkahilo at matinding sakit ng katawan at tuluyang pagpayat. Ito'y pinaniniwala ang dulot ng sumpa na inilagay sa tribo mula sa mga kaaway nila upang hatiin at sirain ang kanilang komunidad. Ano nangyari sa'yo, Melencio? Huwag mong sabihin, nadapuan ka rin ng sumpa ng mga dayo. Isang tango ang pinakawalan ni Melencio. Halos hindi na ito makapagsalita dahil sa labis na panginginig at panghihina. Kawawa ka naman. Sana'y malaman na natin ang kasagutan at gamot sa misteryosong sakit na yan para kahit paano matapos na ang ating paghihirap. Ginawan ng paraan ng mga matatandang miyembro ng komunidad na gamutin ang mga sakit at labanan ang salot. Sinubukan nilang maghanap ng mga halamang gamot at iba pang natural na lunas. Ginawa nila ang lahat, maski ang araw-araw na pagdarasal, pero parang tumalikod na ang langit sa pagkakataong yon. Melencio, tulungan mo ako! Tinulungang paupuin ni Kidlat at Atlas ang kaibigang nangihina. May mga galis na ito sa katawan na nagbibigay ng kakaibang amoy, mabaho at malansayon. Itong gamot na to ay mula pa sa kaalaman ng aking mga ninuno. Hiningi ko ito sa aking ama. Sana'y mapagaling ka nito, Melencio. Ayoko mawala ka sa amin kagad. Marami pa tayong pagdadaanan. Kaya nga, Melencio, sama-sama tayong tatanda. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa to. Hirap na ako, mga igan. Tanggap ko na na tulad ng iba, masasawi ako dahil sa aking sakit. Tumigil ka nga. Walang mamamatay sa atin. Isipin mo ang asawa at magiging anak mo, Melencio. Sino magpoprotekta sa kanila kung mawawala ka? Huwag kang mag-alala. Mabisa ang gamot na dala ko. Gagaling ka na. Nasubukan mo na ba yan sa iba? Hindi pa. Ngayon pa lang. Ang bihira ka naman, oo. Paano mo nasabi na mabisa yan? Subukan natin. Malay natin ito na ang sagot sa kamalasang nangyayari sa tribo natin ngayon. Dahan-dahan nitong idinampi ang likidong gamot sa mga sugat ni Melencio. Aray! Ang sakit! O bakit? Masakit ba? Hindi, practice lang. Pambihira ka naman, oo. Pinapakaba mo kami. Umayos ka nga, Melencio. Tadtad na nga ng sugat ng katawan mo, nagagawa mo pa rin magbiro. Sa paglipas ng halos 5 araw na paggagamot ni Kidlat at Atlas sa kaibigan nilang si Melencio, ay unti-unti nang napansin ng mga ito na tila natutuyo na ang mga sugat. Dahil din sa pagbibigay ng mga maiinom na herbal, ay unti-unti ring tila nanumbalik ang lakas ng kanilang kaibigan. Ngunit sa kabilang banda, maraming nasalanta ang salot sa kanilang lugar. Madami ang di nakayanan ang pagkakasakit. Maraming pamilya ang nagluksa sa kanilang mga mahal sa buhay. Gayunpaman, ay patuloy pa rin silang nagsusumamo sa itaas at nanghihingi ng kahabagan. Sa gitna ng pagdurusa at kalungkutan nilang yon, ay muling bumalik ang isang matandang dayo
nagpatawag ito ng isang pagpupulong. Sinabi niya na matatapos lamang ang sumpa sa tribong yon kung aayon ang lahat sa kanilang kagustuhan. Sandali lang! Hindi maaari ang sinasabi mo! Napatingin ang halos lahat ng mga tao kay Kidlat. Katabi nito noon ang dalawa niyang kaibigan. May panglunas na po para sa sakit na kumakalat. Tingnan niyo mga Ginoo. Ito ang aking kaibigang si Milencio. Tulad ng iba ay tinamaan din siya ng sakit. Ngunit dahil sa ginagamit naming gamot sa kanya, unti-unti na siyang gumagaling. Ang lahat ng paningin ay lumipat kay Milencio. Nakita nga ng ilan ang mga sugat nito sa katawan na papatuyo na. Huwag na nating pabalikin pa sa ating tribo ang mga masasamang dayo na yon. Sila ang salot. Sila ang nagbibigay sa atin ng pasakit. Pero kung yung pagbabalik nila ang tunay na makapagpapaalis ng sumpa sa tribo, para sa akin ay mas maganda kung tanggapin natin sila pabalik. Biglang napatingin si Kidlat sa kanyang kaibigan. Hindi nito maintindihan kung bakit siya nito sinalungat sa pagkakataong yon. Tingnan mo nasa iyong paligid, Kidlat. Ang dami nang nagkakasakit at hindi natin alam kung ilan pa sa atin ang makakaranas nito. Mahirap yung pinagdaanan ko. Kaya mas pipilian mo magpasakop sa kanila, tama ba? Kung yun ang mas ikakabuti ng lahat. Anong magandang buti ang maibibigay ng mga mananakop kung ang gusto lamang nila ay ang lupa at mga taong aalipinin nila? Mag-isip kayong mabuti. Hindi tayo dapat na pumayag sa kanilang gusto. Muling nagsalita ang dayo at nangakong aalisin nito ang sumpa. Ngunit sa oras na tumanggi sila, ay mas lalo silang padadalan ng mas malaking problema. Mas malala sa mga naunang sumpa. Dahil doon ay marami ang nangamba para sa kanilang kaligtasan. Marami din ang natakot sa muling pagdating ng bagong sumpa. Hanggang sa ang pinunong si Tiburcio na ang tinanong ng dayo na yon. Hindi ito makapagpasya dahil nakikita niyang tila nahahati na ang grupo nila. Tinanong nito ang kanyang anak na si Atlas. Ngunit umayon ito sa sinabi ng kaibigan niyang si Kidlat. Yun na sana ang kanyang susundin. Ngunit nang magsimulang magreklamo ang iba at ipakita sa lider ang kanilang paghihirap at ang pagtangis ng mga namatayan, walang nagawa ang pinuno kundi ang magpasya ng labag sa kanyang kalooban. Hindi tama ang naging pasya ng iyong ama, Atlas. Mapapahamak tayong lahat dahil sa pagpayag niya na bumalik ang mga dayong yun sa ating lugar. Ngunit wala na tayong magagawa, Kidlat. Nagpasya na siya. Alam mo namang kapag siya na ang nagpasya, ay wala nang makakabali, hindi ba? Oo nga, pero mali yun. Walang mali doon, Kidlat. Kung para naman ito sa ikaliligtas ng lahat laban sa sumpa ng mga dayo. Naniniwala ka pa rin sa kanila talaga galing ang mga salot? At sa palagay mo, saan galing ang mga galis na to, ha? Bakit ako nang hinat na wala ng silbi ng ilang araw? Sa palagay mo ba'y nagkukunwari lamang ako sa aking kalagayan, ganun ba? Wala akong sinabing ganun, Milencio. Ang sa akin lang, kaya nating gamutin ang mga may sakit. Nasasabi mo lang yan kasi ikaw yung di nakaranas ng sumpa. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi ka naniniwala sa kakayahan ng aking pamilya? Tama ba ako? Hindi sa minamaliit ko ang kakayahan nyo bilang manggagamot. Kayo ang pinakamahusay, lalo na ang iyong ama, sa larangan ng panggagamot dito sa ating lugar. Pero kung lalala pang sitwasyon, baka hindi nyo nakayanin. Kaya ko at tutulungan nyo rin ako, hindi ba? Mas mainam pa na tanggapin na lang natin ang magiging pagbabago sa ating tribo, Kidlat. Kung yan ang gusto nyo, sige. Teka, saan ka pupunta, Kidlat? Ba't ka aalis? Itatakas ko na ang aking buong angkan bago pa dumating ang mga dayong yon. Wala akong tiwala sa kanila. Aalis na kayo? Saan kayo titira? Kahit saan. Pwedeng maghanap ng bagong isla o di naman kaya magpunta sa kabayanan. Magagawa ng paraan ng problemang to, Atlas. Paalam na sa inyo. Sandali! Paano na yung pangako natin sa isa't isa na magkakasama tayo hanggang sa pagtanda? Patawad! Pero hindi na yun matutupad. Pagkasabi nun ay umalis na nga si Kidlat. Dala nito ang buo niyang pamilya mula sa kanyang mga magulang hanggang sa kanyang asawa at anak. Ang pamilya ng asawa niya ay hindi pumayag, kaya naiwan ang mga ito sa isla. Kung saan man napadpad ang pamilya ni Kidlat,
ay wala nang nakakaalam. Bumalik ang mga dayo sa lugar. Mas madami sila kumpara sa nauna ng grupo. Mas madami kaysa sa bilang ng mga tao sa kanila. Ang tribo ay nahati sa dalawang grupo. Ang pagkakaisa at magandang samahan nila ay naapektuhan ng pagdating ng mga ito. Ang iba ay natakot at naduwag dahil sa sumpa. Umanib sila sa grupong yun, agad-agad at sumunod sa gusto ng lider. Inakala nilang mas malakas ang kalaban at hindi ito kaya. Ang ama ni Atlas ay kanilang pinababa sa pwesto at ginawang bihag. Mas marami ang nagpasakop, ang mga ayaw sumunod at mga rebelde. Gayon din ang mga malalakas na lalaki ay kanilang ikinulong at ginawang bihag at alipin. Ang mga lalaki kapag nagsasagawa ng piging ang mga dayo ay kanilang inilalabas at ipinaparada sa buong puok habang ang mga kamay ay nakagapos. Nangyayari ito sa tuwing sumisikat ang bilog na buwan. Sa pilitan silang pinaglalakad at pinagmumukhang mga bagay na pinaglalaruan lamang. Wala namang makalaban sa kanila dahil palaging may nakasunod sa kanila na sandatang pamugot. Samantala ang sumapi sa mga dayo ay nabigo. Dahil hindi naman nawala ang sumpa ng salot na sakit, marami pa rin ang nagkakasakit at may pailan-ilan ring namamatay. Ang tinatamaan ng mga sakit ay parang nauupos na kandila na unti-unting nauubusan ng enerhiya hanggang sa igupo na ng labis na panghihina. Biglang tumigil sa pagkikwento ang matandang si Milencio. Humingi ito ng tubig na maiinom sa apo. Tumayo si Emmanuel at kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Nang makakuha na ay inabot niya to sa kanyang lolo. Lolo, paano po kung totoong sakit talaga yung dumapo sa baryo na yun? Isang uri ng pandemya at nagkataon lamang na kumalat ito sa inyong lugar. Tanong ni Emmanuel sa matanda. Hindi naman po kasi ako naniniwala sa mga sumpa-sumpa na yan, Lolo. Saka imposible na kayang utusan ng mga tao ang kalikasan. Baka nagkataon lang talaga ang lahat. Huwag mong maliitin ang galaw ng isang demonyo, iyo. Demonyo po? Sa tanong na yon ng apo, ay muli na nitong ipinagpatuloy ang kanyang kwento. Sinabi nito kay Emmanuel na makinig ito ng mabuti dahil malalaman nito ang dahilan kung bakit nakayang gawin ito ng mga dayo, kung bakit sila may kakayahang gumawa ng sumpa at utusan ang kalikasan para sa sarili nilang kapakanan. At muling nakinig si Emmanuel sa pagpapatuloy ng kwento. Nasaan na kaya si Kidlat ngayon? Hindi ko alam. Tama siya, Atlas. Hindi dapat natin pinagkatiwalaan ng mga dayo. Oo nga, naging alipin tayo sa sarili nating lupa. Parang gusto ko tuloy saktan ang sarili ko dahil sa katangahan ko eh. Dapat ay pinilit ko kay ama kung ano sinasabi ng aking puso. Nanindigan sana kami at hindi nagpadala sa reklamo ng ilan. At kasama ako sa ilan na yun na nagreklamo at nagbigay ng suwestyon na tanggapin ang mga dayong yun. Ngayon ko lang napatunayan na hindi ikaw ang mahina. Ang tunay na mahina ay walang iba kundi ako. Dahil wala namang nangyari. Ang sumpa ay narito pa rin. Mas kinakabalik na ang mga dayo. Totoong hindi nawala ang sumpa. Marami pa rin na nagkakasakit at namamatay dahil sa sakit na yon. Umaling ako dahil sa gamot na ibinigay niya. Paanong hindi ko siya pinaniwalaan? Mas may pag-asa pang gumaling ang mga tao sa gamot na yon. Wala na tayong magagawa. Wala na siya eh. Mas pinili niya ang umalis at magpakalayo-layo. Nakakalungkot. Di ako sanay na hindi tayo kumpleto. Sana'y bumalik na siya. Sana naniwala na lang tayo sa kanya nun. Hindi sana natin dadanayin ng ganitong pang-aapi sa sarili pa nating lupa. May magagawa ba tayo sa ngayon? Yun nga ang masaklap eh. Wala tayong magawa kundi ang maghintay lang kung ano ba talaga magiging kahihinatnan natin. Wala nang magawa ang mga tao sa piling ng mga mananakop na yon. Sa ilang araw nilang pagkasupil ay unti-unti nang nawala ang kapayapaan. Nawala na ng tuluyan ang dating tinatamasang kasarinlan. May mga kaugalian silang mas hindi katanggap-tanggap, pero ang mga tao nagbulag-bulagan at sabay sa agos na lang
dahil sa takot na maparusahan at mahatulan ng kamatayan. Muling natigilan ang matanda sa pagkikwento. Tila nagkaroon ito ng bato sa kanyang lalamunan. Napatitig ang binatilyo sa mukha ng kanyang lolo. Napansin niya ang ilang butil ng mga luhang nalaglag mula sa mga mata nito. Maagap naman ang matanda na pinunasan yun. Nanginginig rin ang kanyang mga labi. Halatang pinipigilan nito ang kanyang emosyon mula sa naalalang nakaraan. Tinanong niya kung ayos lang ba ang kanyang lolo. Ayos lang naman daw. Yun ang naging sagot sa kanya ng matanda. Isang alaala ayon dito ang dahilan kung bakit siya biglang inatake ng matinding kalungkutan. Naalala na matanda ang kanyang panganay na anak na noon ay sanggol pa lamang. Ito kasi ang kauna-unahang sanggol na inalay sa kinikilalang Diyos ng mga dayo. At muli niyang inilahad sa apo ang buong detalye ng mga pangyayari sa araw na yon. Teka! Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Pumasok ang ilang kalalakihan sa kanilang tahanan. Agad siyang hinawakan sa magkabilang kamay ng dalawang lalaki at ang iba ay tinungo ang nakaupo niyang asawa na kalong ang kanilang anak. Ilang araw pa lamang nanganganak ang kanyang asawa kaya mahina pa ito. Kinuha nila ang sanggol sa kandungan ng kanyang ina. Mga hayop kayo! Saan niyo dadali ng anak ko? Mga hayop kayo! Ngunit wala siyang narinig na sagot mula sa mga ito. Pumalag siya sa mga may hawak sa kanyang lalaki. Agad siyang tumakbo palapit sa lalaking may hawak ng sanggol at aagawin sana ang anak. Ngunit naging maagap ang kanilang mga kasamahan. Agad inundayan ng isang malakas na suntok sa sikmura si Milencio. Nangatog ang kanyang tuhod dahil sa biglang sakit na naramdaman. Nailayo nila ang sanggol at naidala sa bulwagan kung saan naghihintay ang kanilang pinuno at ilan nilang kasamahan. Sumunod si Milencio at ang kanyang asawa. Nakita nilang halos 5 sanggol yun na kinuha mula sa kanilang mga magulang. Lahat ay umiiyak at nagmamakaawang maibalik sa kanila ang kanilang mga anak. Parang awa niyo na! Ang aking anak, ibalik niyo sa amin! Nagmamakaawa ako sa inyo! Parang niyo ng awa! Ngunit nanatiling bingi at manhid ang mga taong yon. Naging kasiyahan nila ang paghihirap na nakikita nila sa iba. Nagsimula ang ritual. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nagsimula silang umusal ng panalangin o orasyong makakaliwa at nang matapos ang ritual ay saka pinatay ang mga inosenteng sanggol. Ang mga tumulong pulang likido mula sa mga ito ay nilapitan ng bawat kasapi at naglagay sila ng pulang marka sa noo. Sigaw ng sigaw si Milencio at ang kanyang asawa dahil sa nasaksihang pagpatay sa kanilang anak. Wala silang nagawa kundi ang umiyak na lang sa tabi. At pagkalipas ng ilang araw, dahil sa pangyayaring yon, ang asawa ni Milencio ay biglang nasiraan ng bait sa sarili. Hanggang sa isang araw, ay biglang nawala ang kanyang asawa. Para itong bula na naglaho at walang nakakaalam kung saan ito nagtungo. Ngunit nang minsang magtanong siya sa isa sa mga dayo, pagkakabanggit pa lamang sa pangalan ng kanyang asawa, ay dumako na ang tingin nito sa ginawang bahay ng kanilang pinuno. Muli niya itong tinanong, ngunit hindi na ito muli pang umimik. Iniwasan siya ng taong yon. Lugmok na lugmok si Milencio dahil sa mga kasawiang nangyari sa kanya. Hindi niya malayang unti-unti na pala siyang kinakain ng labis na galit para sa mga dayong yon. Isang gabi ay palihim siyang pumasok sa loob ng bahay ng pinuno. Napansin na niya kaagad ang kakaibang samyo ng hangin sa paligid. Ngunit hindi niya inalintana ang malansang amoy na nanunuot sa kanyang ilong at mas nananaig ang dahilan kung bakit siya pumunta ron. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto sa kusina, ngunit bago pa man siya muling makahakbang, ay para siyang itinulos sa kanyang kinatatayuan nang dumako ang kanyang paningin sa may paminggalan. Halos bumaligtad ang kanyang sikmura nang makita ang mga bitukang nakalawit doon. Sa ibabaw naman ito ay may mga nakakalat na ilang piraso ng karne na nababalutan pa ng sariwang dugo.
Kaya pala sobrang lansa. Grabe, hindi ko kaya ang amoy nito. Nasusuka ako. Dahil sa di napigilang pagbaligtad ng sikmura, ay nakalikha siya ng ingay na naging dahilan kung bakit naalarma ang may-ari ng bahay na yon. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Isa kang pangahas! Asan ang asawa ko? At kailan pa ako naging hanapan ng mga nawawalang asawa? At saka sino ba ang asawa mo? Alam kong alam mo kung sino siya. Inuulit ko. Nasaan ang asawa ko? Wala siya rito! Isang babae ang biglang lumabas ng silid at ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Milencio nang makita niya si Mahalia na gusot-gusot ang kanyang damit at buhok. Mahalia, bakit ka nandito? Anong ginawa ng hayop na to sa'yo? Wala, Milencio. Pakiusap. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Ano? Gusto mo ako manahimik? Nilapastangan ka ba ng lalaking to? Umiyak si Mahalia sa harap ng dalawang lalaki. Hayop ka! Ang lakas ng loob mong pagsamantala ng mga kababaihan dito sa amin! Pagbabayaran mo to! Sigurado ka ba? Hindi mo ako kaya, lalaki. Saka isa pa, sino ba sa atin na nakagawa ng kasalanan ngayong gabi? Hindi ko pinilit ang babaeng ito na makisiping sa akin. Ngunit ikaw, anong ginagawa mo sa loob ng aking pamamahay? Narito ka ba para magnakaw? Hindi ako magnanakaw, hayop ka! Mga kasama! Mga kasama! Ang taong ito, itali ang kanyang kamay at dalhin sa kulungan! Dinala si Milencio kung saan nakapiit ang mga bilanggo. Nakita na rin niya na naroon din si Atlas sa loob. Ilang araw ang nakalipas ay nagsimula na ang totoong kalbaryo at malalang bangungot sa lugar na yon. Dumating ang araw ng pista ng mga dayo. Sinasabing yun ang panahon nila upang makahingi ng mas malakas na kapangyarihan sa kanilang poon. Nangangamba ang mga tao na baka buhay na naman ang kapalit ng kasiyahang yon tulad ng mga nangyari sa sanggol. Labis silang nagimbal nang malaman ng mga nakakulong kung ano ang mangyayaring kaganapan sa araw na yon. Nabahala ang marami dahil ayon sa mga sabi-sabi ng mga madadaldal na gwardya ay magkakaroon ng laro sa pagitan ng mga bilanggo at sa magigiting na bantay ng kanilang pinuno. Ito ay ang tinatawag na laro ni kamatayan. Ang seremonyang ito ay brutal at madugo na minsan ay nagre-resulta ng di kanais-nais na pangyayari na dahilan ng pagpanaw ng ibang mga kalahok dito. May pakiramdam si Milencio na hindi magiging maganda ang kahihinatnan ng larong yon. Lalo pat nakikita niyang maraming mga peklat ang mga bantay na tinutukoy nito. Yun ay ang palatandaan na sanay na sa pakikibaka at pakikipaglaban ang mga ito. At napatunayan naman niya ang haka-hakang yun nang sambitin sa kanila ng bantay nila na ang bawat peklat sa katawan ng mga ito ay simbolo ng kanilang katapangan at kagitingan sa pakikipaglaban. Mas maraming peklat o sugat, mas marami na ang napatay. Sumapit ang gabi. Maliwanag na maliwanag ang sinag ng bilog na buwan sa itaas. Tinatanglawan nito ang mga nakapalibot na tao sa may dalampasigan. At sa may bandang kanluran ng pook ay meron namang mga nakapwesto na mga tao para maghanda at magluto ng kanilang makakain. Meron ng mga nakaabang na malalaking kawa na merong kumukulong tubig. Makikita sa mata ng lahat ng mga dayo ang kanilang kasiyahan at tila nasasabik sa gaganaping piyesta. Lumabas ang pinuno nila at umupo sa upuang ginawa upang magsilbi niyang trono sa gitna ng bulwagan. Siya si Vicencio, isang lider na nagtatangi sa sarili at walang pakialam sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Palaging nagpapakita ng kapangyarihan at paminsan-minsan ay gumagamit ng karahasan para lamang mapanatili ang kanyang kontrol. Sa kanyang pamumuno, dumaranas ang tribong ito ng matinding kahirapan at pagkakawatak-watak. Hindi niya iniintindi ang pangangailangan ng kanyang mga tauhan at mas minipili ang sariling kagustuhan kaysa sa ikabubuti ng lahat. Sa kanyang pagiging mapanakot, magiging sunod-sunuran ang mga miyembro ng tribo sa takot na baka sila ang maging biktima ng kanyang galit. Hindi nabibigyan ng boses ang mga taong may magandang layunin para sa tribong ito at ang buong komunidad ay namumuhay sa ilalim ng takot at pangamba.
Bihirang makita sa labas ang lalaki at palagi itong namamalagi sa kubo niya kapag araw. May isang oras o ilang minuto lang ata ito na nagpapakita, tapos ay babalik na naman sa kubo para magpahinga. Palagi rin itong seryoso at kung makipag-usap sa tao ay hindi makatingin ng diretsyo ng mata sa mata. Katapusan na ba natin, Atlas? Hindi pa, Milencio. Mabubuhay pa tayo. Hindi mga normal na tao mga kalaban natin, Atlas. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko alam kung maniniwala ka, pero sa palagay ko ay mga aswang sila. Mga taong may pananampalatayang makakaliwa. Paano mo nasabi? Maliban sa hindi sila makatao dahil sa ginagawa nila sa atin, yung pinuno nila, sa palagay ko ay kumakain ng mga laman loob ng taong napaslang nito. Ano? Bakit, nakita mo ba? Hindi, pero nung pumasok ako sa bahay niya, Atlas, dahil hinahanap ko ang aking asawa, ang nakita ko doon ay mga nagkalat na karne at laman loob. Hala, nakakatakot naman kung ganun. Hindi lang yun, mahinala ako. Nakatawan yun ng asawa ko. Halos nandilat ang mga mata ni Atlas nang marinig ang sinabing yun ng kanyang kaibigan. Agad niyang niyakap si Milencio bilang pakikidalamhati sa nararamdaman nito. Wala na akong magagawa. Kung winakasan niya na ang buhay ng aking asawa, kailangan kong tanggapin yun tulad ng pagtanggap ko sa naging kapalaran ng aking maliit na anak. Masama talaga ang mga dayo. Hindi lang yun eh. May sasabihin pa ako sa'yo. Walang iya, meron pa? Mapapatay ko na talaga yung mga halimaw na yan. Alam mo ba? Nakita ko si Mahalia. Mukhang ginahasa siya ng pinunong dayo. Hindi nakaimik si Atlas. Ipinilig nito ang kanyang ulo at marahang tumayo upang tumanaw sa labas. Nagkakagulo ang kanyang mga kasamahan sa pagsilip. Nang makalapit siya sa may bintana kung saan sila ikinulong, ay nakita niyang may nakikipaglabang kasamahan. Sandali niyang nakalimutan ang sakit na sana ay mararamdaman niya nang malaman niyang may masamang nangyari sa nag-iisang babae na kanyang minahal. Nakita niyang nakikipaglaban ang pinakamahusay nilang mandirigma sa isla. May kumpiyansa silang mananalo ito sa laban, lalo pat ilang beses na rin niyang nasugatan ang kanyang katunggali. Ngunit biglang nabaligtad ang laban nang biglang mapuruhan ito ng talim ng espada sa kanyang tagiliran. Sigawan ang kanilang mga kasamahan. Lumaban ka! Tumayo ka, pakiusap! Kaya mo yan! Papalapit na ang dayo at iwinawasiwas nito na tila nagyayabang ang hawak nitong espada. At sa isang iglap, pinugutan nito ng ulo ang kanilang kasamahan. Mga hayop kayo! Mga demonyo! Mga demonyo kayo! Malakas ang ginawa niyang pagsigaw. Agad ay nagsilapitan kay Atlas, kasama na rito ang kanyang ama at si Milencio. Kasalanan mo to, ama. Kasalanan mo. Kung nanindigan kang magpatuloy ng mga dayong yan sa ating lugar, hindi sana natin sasapitin ang ganito. Kaibigan, huminahon ka. Nahihiya ako sa iyo, Milencio. Gayon din kay Mahalia. Wala na akong mukhang may papakita sa inyo. Ako at ang aking ama, kami may kasalanan ng lahat ng ito. Nakayuko lamang ang kanilang dating pinuno. Aminado rin itong siya ang may kasalanan sa lahat ng kaguluhang yon dahil nagpasilaw siya sa ganda ng mga sinabi ng dayo. Nakipagkaibigan siya sa isang kampon ng demonyo. Kung nakinig lamang tayo kay Kidlat. Atlas, suminahong ka. Sinisigawan mo na ang iyong ama. Hindi tama yan. Paano mo nagagawa yan, Milencio? Paano? Natigilan ang lalaki sa ginawang pagtitig sa kanya ni Atlas. Inilagay nito ang kanyang mga kamay sa balikat ni Milencio at mariin yung niyugyug. Umiyak ng labis si Atlas. Malakas ang naging hagulgol nito na halos pumuno sa loob ng silid na kinalalagyan nila. Nagsimula na ring lumuha ang ilan nilang kasamahan. Mga matitikas at matatapang silang lalaki. Ngunit nasaling ni Atlas ang kanilang mga kahinaan. Ito ay ang mga buhay ng kanilang mga kapamilya na tulad ni Milencio ay binalahura at ang iba
ay pinatay pa ng mga dayo. Natigil lamang sila sa eksenang yon nang biglang pumasok ang dalawang lalaki na may malalaking katawan. Dinampot nila si Atlas. Ayon sa mga ito, ay siya na ang susunod na sasalang sa laban. Agad na nakiusap ang kanyang ama na wag nang isali ang kanyang anak. Siya na lamang ang ipalit kung kinakailangan. Napangisi naman ang mga dayo, ngunit imbis na isa ay dalawa silang kinuha upang iharap sa laban. Halos ayaw gumalaw ng dalawang isinalang. Kamalas-malasang sila pa ang napiling susunod na makipaglaban. Nagsimula ang laban. Gamit ang kanyang pana ay sinubukang asintain ni Atlas ang kalaban, ngunit magaling ang kanyang kalaban at maliksi. Nagagawa nitong iwasan ang kanyang mga palaso. Nasa kalagitnaan ng laban ang mag-ama. Alam ni Milencio na isang lampa at duwag ang kanyang kaibigan. Subalit sa pagkakataong yon, ay nakita niyang determinado at puno ng tapang ang kanyang kaibigang si Atlas. Atlas! Alalahanin mo lang ang may tinuro sa'yo ni Kidlat! Kaya mo yan! May tiwala ako sa'yo! Dahil sa narinig ay hindi sumuko ang lalaki. Tumindig siya ng diretsyo at may tikas. Iniumang nito ang pana sa kanyang kalaban. Segundo ang hinintay nito bago tuluyang pakawalan ang kanyang palaso. Tinamaan sa puso ang kanyang katunggali. Isang himala na maituturing pa rin na mabilis nitong napatay ang kanyang kalaban. Nagdiwang ang mga manonood sa nakitang unang tagumpay mula sa kanilang katribo. Ngunit hindi nila inaasahan ang sumunod na pangyayari. Totoong magiting at mahusay makipaglaban ang kanilang pinuno. Ngunit dahil sa matanda na, ay mabilis na rin itong hingalin at totoo namang mahina na. Ni hindi nito magawang harapin ng maayos ang kanyang kalaban. Tila naghihintay lamang ito ng pagsugod at doon lamang ito kikilos. Nagbigay ng hudyat ang lider. Kumilos ang mga tauhan nito at gamit ang pamugot, inilisan nila ng buhay ang isa sa mga kalahok. Isang marahas na pagsugod ang ginawa ng dayo. Iwinasiwas nito ng buong lakas ang kanyang hawak na sandata. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw kasabay ng paghampas ng alon sa dalampasigan. Isang ulo ang natamaan at gumulong ito sa lupa. Mulat ang mga matang napaharap ito sa kulungan kung saan naroon ang mga bilanggo. Mga hayop talaga kayo! Mga demonyo! Mga demonyo! Nang makita ni Atlas na maaaring mapuruhan ang kanyang ama sa hawak na espada ng kalaban nito, ay mabilis itong kumilos at itinulak ang ama. Siya ang tinamaan ng sandata ng kalaban. Agad na napugutan siya ng ulo dahil sa talim nun. Tumayo ang amang pinuno nila at lumakad ng dahan-dahan palapit sa ulo ng kanyang anak. Pinulot niya yun at inilapit sa katawan nito. Niyakap niya ang katawan ng anak. Umasta ang kalabang pupugutan na rin ng ulo ang matanda, ngunit biglang lumapit ang pinuno ng mga dayo. Tumayo ito sa gitna ng bulwagan. Pinaalis ang mga mandirigma niya sa gitna ng laban. Naiwan ang mag-ama sa lugar ng labanan. Ipinagpatuloy ang laro. Pinulot ng mga tauhan ang bangkay at diretso itong dinala sa bandang kanluran ng Pook kung saan naroon ang mga kusinero. Kitang-kita nilang kinatay ng mga ito ang kaawa-awang katawan ng kanilang kasamahan. Muli ay tumawag sila ng isa pang kalahok na makakasama ng matanda sa loob ng labanan. At isa sa kanilang napili ay si Milencio. Mga hayop kayo! Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa aking kaibigan! Panay ang tingin nito sa lugar ng mga kusinero. Ganun na lamang ang kanyang pagkagimbal. Nang makita nito ang ginagawang kalapastanganan sa katawan ng kanyang pinakamamahal na kaibigan. Nang lingunin niya ang ama ni Atlas, ay nakatulala lang ito at di halos kumikilos habang titig na titig din sa direksyon yon kung saan siya nakatingin. Sumenyas ang pinuno, hudyat na magsisimula na naman ang susunod na laban. Ngunit bago pa man simulan ang laban, hindi napansin ng isang tauhan ang mabilis na paglapit ni Milencio pagkatapos kalagan ang mga tali niya sa kamay. Nakakita siya ng isang espada mula sa nakahandusay na tao. Mabilis niya yung pinulot.
Agad na iwinasiwas nito sa leeg ng taong pumugot sa ulo ng kanyang kaibigan. Agad bumagsak sa lupa ang dugo ang katawan nito at ang ulo ay nalaglag. Mulat na mulat ang matang nakaharap sa nangingisay na katawan, ngunit hindi nila inasahan ang sumunod na nangyari. Lumapit ang ama ni Atlas kay Milencio at kinuha ang hawak nitong espada. Kasing bilis ng kidlat ay sinaksak nito ang sarili para kitlin ang sarili nitong buhay. Dumilig ang dugo nito sa buhangin. Dahil sa nakitang yun ay biglang sumigaw si Milencio. Kakaibang tapang ang kumawala sa kanyang buong pagkatao dahil sa nasaksihang pagdurusa ng kanyang mga kasamahan. Ang mga katribo nila na noon ay nabulag sa maling paniniwala ay muling nagising sa katotohanang sila man ay pinaglaruan lamang at nilinlang. Sumiklab ang hangaring makalaya sa mga dayo. Nag-agawan ng mga sandata. Lumaban sila gamit ang kanilang mga lakas. Nabuhay ang katapangan para ipagtanggol ang sarili nilang kasarinlan. Naging inspirasyon ang mga dugong pumatak para muling buhayin ang tribong nalugmok sa kalupitan. Lumaban tayo mga kasama! Mamatay na kung mamatay! Ang sigaw ni Milencio ang naging hudyat ng di inaasahang digmaan laban sa dalawang grupong yon. Isang labanang maghahatid din ng sumpa sa di makataong gawain ng mga dayo at sinundan pa ito ng isang lumilipad na palaso. Tumama iyon sa mukha ng isang bantay ng kanilang pinuno. Hindi alam ng mga tao kung saan nanggaling ang palasong yon, pero alam ni Milencio na kakampi nila ang taong nagpakawala nun. Naging mabilis ang kilos ng tribo. Ang ilan ay pinakawalan ang mga nakakulong na kasamahan. Unti-unti ay nagkaroon sila ng pag-asa na muli ay magtagumpay. At dahil nga nagkaroon na sila ng lakas ng loob at di na sila takot sa kamatayan, maging ang mga kababaihan ay nagsusumigaw na rin, handang makipaglaban. Agad na nagsibalik sa kani-kanilang mga tahanan ang ilan at kinuha ang kanilang mga sandata. Ito ang mga itinago nilang itak na may baligtad na talim. May mga hinala na rin pala ang mga tao doon na ang mga dayo ay hindi pangkaraniwang nilalang, kaya isa sa kasamahan nila ang gumawa ng mga pangontra. Tahimik nitong ginawa yon upang sa pagsiklab ng labanan ay nakahanda sila. Lingid sa kaalaman ni Milencio, ni Atlas at ng pinuno ay may ilan na ring mga kunwari ay nakianib sa kalaban, ngunit pasikreto palang naghahanda sa digmaan. Meron ding mga nakabaong mga buntot ng pagi sa buhanginan at mga sandata na may tinik ng buntot pagi. Mabisang pangontra yon sa mga nilalang na aswang o mga nilalang na may kapangyarihang itim. Dahil sa naipong mga sandata, nagpakita na ng lakas at katapangan ang mga katribo ni Milencio at nagkaroon sila ng pananalig at determinasyong matalo ang mga aswang. Mabilis nilang napatay ang halos kalahati ng mga dayo at ang ilan ay nagawa na rin nilang sumuko dahil sa ipinakitang pagkakaisang muli ng tribo. Ang paghahangad nila na maprotektahan ang kanilang mga mahal sa buhay ang nagsilbing inspirasyon para hangarin nilang muli ang kapayapaang minsang tinamasa. Iisa ang pinangako nila sa isa't isa, ang tapusin ang sumpa sa kanilang tribo. Matindi ang labanang nangyari, ngunit ang mga taga-isla ay lumaban ng may di natitinag na determinasyon. Ipinaglaban nila ang kanilang mga anak, kanilang tahanan at ang kanilang kalayaan. Ngunit habang nagaganap ang labanan, ay biglang napansin ni Milencio na tumayo si Vicencio at nagsimulang tumakas sa puok ng labanan. Sinundan ito ni Milencio, nakalayo na sila. Isang gubat na pataas ang kanilang pinuntahan. Minanmanan niya si Vicencio at maingat na pinlano ang gagawing paglupig sa malupit na lider. Ngunit ganun na lang ang pagkabigla niya nang marinig niya ang isang malakas na pagsigaw na animoy nang galing sa ilalim ng isang malalim na hukay. Napalunok siya nang masilayan ang malaking hubog at maitim na kabuuan ni Vicencio. Mga nagtutulisang ngipin, mga dilang mahahaba na sumasayaw sa malaki nitong bibig, mga matang mapupula na tila nagliliyab na mga bulalakaw, mga kukong tila karit ni kamatayan,
para namang humiwalay ang kaluluwa ni Milencio na di nakaimik sa kanyang nasaksihan. Isang aswang na kayang magpalit ng anyong halimaw. Isang nakakatakot na aswang pala si Vicencio. Doon napagtanto ni Milencio na totoo nga ang haka-haka nilang mula sa grupo ng mga aswang ang mga dayo. Ngunit sa kabila nun, ang kanilang leader na si Vicencio lamang ang may kakayahang magbago ng anyo. Kaya pala ito ang kanilang pinuno dahil may kakaiba itong kapangyarihan at kakayahan. Samantalang ang kanyang mga kasamahan ay itinuturing lamang na aswang ang mga sarili. Dahil sa nakasanayang buhay na isinasabuhay ang konsepto ng kanibalismo o yung pagkain ng sarili nilang uri. Ngunit sa kabilang banda, naisip din ni Milencio na maski naman hindi magbago ito ng anyo ay maituturing pa rin itong isang mabangis na hayop dahil sa angkin nitong kalupitan at kawalang galang sa buhay ng tao. Isa pa rin yung patunay na kampun talaga ito ng kadiliman dahil sa labis na kasamaan, 10 ng kanyang mga kalahi. Nasa likod pa rin ng puno si Milencio ng mga oras na yon. Subalit dahil sa nakita ay di niya maiwasang mapaatras ng dahil sa takot. Lumikha ng ingay ang naapakan niyang sanga. Naging matalas ang pandinig ng aswang at sa isang iglap ay nasa harap na nito si Vicencio na may nakakatakot na anyo. Muli siyang napaatras at sa di inaasahang pagkakataon ay bangin pala ang ikinukubli ng mga damo. Nahulog dun si Milencio, mabuti na lamang at nakakapit agad ang kaliwa niyang kamay sa ugat ng isang kahoy at ang kanang kamay naman nito ay sa kanyang punyal na itinarak nito kagad sa lupa. Buong lakas niyang iniangat ang kanyang sarili, ngunit mula sa itaas ay naroon nakaabang ang muka ng aswang na nakadukwang sa kanya. Pilit nito siyang iniaabot at nais kagatin. Dahan-dahan na hinugot ni Milencio ang kanyang punyal at inihanda yon para sa muling pagsalakay sa muka ng aswang. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa ugat ng puno at pinosisyon niya ang kanyang katawan. Bahala na kung mahulog ako o mamatay sa bangin. Ang mahalaga ay masiguro kung mapatay rin kitang aswang ka! Hayop ka! Muli siyang natigilan nang maramdaman ang tila nakakapasong titig ng aswang. Ngunit imbis na umiwas ay sinalubong niya ito ng tingin, sabay unday ng saksak sa gitna ng kanyang dalawang mata. Narinig pa niyang umatungal ito ng isang makatindig balahibong sigaw at lumayo sa tabi ng bangin. Samantalang siya ay nawalan na ng tuluyan ng balanse at alam niyang anumang segundo ay babagsak na siya sa bangin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at magaang tinanggap sa damdamin ang napipintong kamatayan. Ngunit nabigla siya nang may maramdaman siyang humawak sa kanyang pulsuhan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata at tingnan ang nangyari at kung sino ang nagmamay-ari ng kamay na yon na tumulong sa kanya. Nakakapit si Kidlat sa isang malaking sanga sa itaas ng bangin na yon. Buong lakas nitong iniangat at tinulungan si Milencio upang makaligtas sa tiyak na kamatayan. Tinulungan din ni Milencio ang kanyang sarili upang mabilis siyang makaangat sa pamamagitan ng pagkapit ng kanyang paa kasabay ang paggamit muli ng punyal paakyat. Nang makaakyat na ay agad niyang niyakap ng mahigpit ang kaibigang si Kidlat at kasabay nun ang malakas na pagagulgol at pagluha. Si Atlas patay na. Gayon din ang pinuno natin na ama niya. Alam ko, nakita ko kung paano napaslang ang ating kaibigan Milencio. Kanina pa ako nakasubaybay at pinapanood ang mga nangyayari. Kung ganun, bakit hindi mo tinulungan ang kaibigan natin? Ba't ako lang ang nagawa mong iligtas? Hindi totoo yan. Gusto ko talagang iligtas kanina si Atlas pero nag-alangan ako dahil baka mamaya walang umayon sa akin. Walang sasama sa akin kapag ako nagsimula ng digmaan. Nag-iisa lang ako at napakarami nila. Kaya patawarin ako ni Atlas dahil sa ating tatlo, ako talaga ang duwag. Ako yung umalis. Ako yung umiwas. Mali ka. Hindi ka duwag. Walang duwag sa ating tribo. Lalaban tayo. Bibigyan natin ng katarungan ng bawat buhay na nagsakripisyo. Marami na ang namatay sa ating mga kasamaan. At isa na rin doon
ang aking anak at asawa, si Atlas, at marami pang iba. Tara, tulungan natin sila. Yung aswang, nakita kong pabalik siya sa ibaba. Baka bumalik yun sa tribo natin. Kung di tayo makakabalik nung kagad, ay baka mapahamak lalo ang ating mga kasamahan. Hindi natin alam kung anong klaseng kapangyarihan ng taglay ng aswang na yun. Tara na! Sa pagbaba nila sa puok ng labanan ay may mga nakasalubong silang mga kalaban. Isa sa mga yun ang humawak sa braso ni Kidlat at pinilit itong sugatan ng hawak nitong espada. Mabuti na lamang at mabilis na kinuha ni Milencio ang isang pagkakataon na masipa sa tiyan ang lalaking yun. Nakaalis sa pagkakahawak ang lalaki at natumba ito sa lupa. Agad na iniamba ni Kidlat ang kanyang pana at pinatamaan ang lalaki sa ulo. Patay itong natumba sa lupa. Ayan bayad ka na sa pagliligtas ko sa buhay mo. Wala ka nang tatanawing utang na loob sa akin dahil iniligtas mo na rin minsan ang aking buhay. Salamat, aking kaibigang Milencio. Isang ngiting tagumpay ang isinagot ng lalaki, sabay tinapik nito sa balikat ang kanyang kaibigan. Masaya talaga ako at nakabalik ka na. Salamat at nagawa mo kaming balikan maski hindi ka namin nagawang paniwalaan nung una. Wala yon. Lahat naman ay nagkakaroon ng mga pagkakamali. Ang importante ay mailigtas natin ang lahat at mapalayas dito ang mga malulupit na dayo. Tama, lagot silang lahat. Dahil ngayon nagbalik na ang dating pagkakaisa natin, ay nanumbalik na rin ang ating lakas. Makakamit natin ang tagumpay. Naniniwala ko, magtatagumpay tayo. Bumalik sila sa lugar ng labanan. Sinalubong sila ng mga dati nilang mga katribo. Nagsusumigaw sila na malapit na silang magtagumpay. Ngunit binalaan sila ni Milencio. Huwag muna tayong magbunyi dahil meron pa tayong haharaping isang matinding laban. Pagkatapos dito ay kailangan nating mahanap ang kanilang lider dahil ang taong yun ay isang aswang na kayang magbalat kayo. May kakayahan itong magbago ng kanyang anyo. Ito ay isang uri ng aswang na totoong may nakakatakot na itsura. Kailangan natin siyang hanapin bago pa siya muling makabuo ng panibagong grupo at balikan tayo dito sa ating isla. Hindi na nagulat ang ilan nilang kasamahan sa sinabi ni Milencio tungkol kay Vicencio. May mga nakakita na pala ditong aktwal na nagbago ng anyo at naging isang halimaw. At isang saksi ang biglang lumitaw at nagpahayag ng totoong nangyari sa asawa ni Milencio. Sinabi nitong nakita niya mismo sa dalawa niyang mga mata na pinaslang nito ang babae at dinala niya ito sa kanyang kubo. Hindi na niya nakita kung ano pa ang ginawa ng lalaki pero sigurado siyang patay na ito at duguan. Iyak ng iyak si Milencio nang marinig ang katotohanan yon. Noon pa lamang ay alam niya ng pagmamay-ari ng kanyang asawa ang katawan at laman loob na nakita niya sa loob ng kubo nang walang niyang pinuno ng mga dayong yon. Agad niyang isinumpa na magdurusa ang nilalang na yon. Bibigyan niya ng katarungan ang nangyari sa kanyang asawa. Ginalugad nila ang gubat. May mga nakita silang mga patak ng dugo sa damo. Yun ang kanilang sunundan hanggang sa nakita nila ang hangganan nun. Tinumbok nito ang isang kuweba sa gitna ng kagubatan. Sa palagay mo ba ay dito nagtatago ang hayop na yon? Oo, nasugatan ko siya. Kaya tsak na nagtatago dito yun dahil nagpapalakas o di naman kaya ay ginagamot ang kanyang sarili. Huwag na nating hayaan na makapagpagaling pa siya. Tara, pasukin na natin ang kuweba. Hindi na kailangan. Anong ibig mo sabihin? May alam akong paraan para mapalabas ang aswang na yan. Paano? Nagpakuha ang lalaki ng isang baon ng nyug. Pagkatapos ay may dinukot ito sa kanyang bulsa. Isang pulbos na kung tawagin niya ay mula sa sinunog at pinulbos na itim na talaba. Ayon sa lalaki, ang bagay na yon kapag sinunog ay maglalabas ng isang kakaibang amoy na aayawan ng aswang. Kapag napuno ng usok ang kuweba, tiyak na lalabas ang kanilang kalaban. Wala pa ngang isang minuto ay lumabas na ang aswang. Matindi ang naging tama ng punyal sa pagitan ng kanyang mga mata. Halos nakapikit na rin ang isa niyang mata. Ngunit ganun pa man ay may angking lakas pa rin ito na humarap sa kanila at makipaglaban. Si Vicencio ay mas lalong naging desperadong ipakita ang angking lakas
at kapangyarihan sa mga tao. Ang malakarit niyang mga kuko ay nakakitil pa rin ng ilang mga miyembro ng tribo. Mas masarap talagang lasapin ang dugo ng isang mandirigma. Sabi nito habang nilalasap ang sariwang dugo na nagbantya sa kanyang kuko. Agad na umakyat ng puno ang ilang kalalakihan at inumang sa aswang ang kanilang mga pana. At sa hudyat ni Kidlat ay halos sabay-sabay nilang pinaulanan ng palaso ang aswang. Ang ilan ay tumalbog lamang sa katawan ng kalaban at ang iba naman ay kanyang naiwasan. Hirap na itong makakita, ngunit malakas pa rin talaga ang kanyang pakiramdam. Wala kayong laban sa akin. Mga pangkaraniwang tao lamang kayo. Wala kayong alam sa pagpuksa ng mga tulad ko. Isang malakas pang halakhak ang kanyang ipinarinig sa mga tao. Gayunpaman, nanindigan ang mga tao sa tribo. Pinagtulungan nila ang aswang sa pamamagitan ng kanilang sariling paniniwala kung paano ito magagapi. Sa pamamagitan ng sekretong senyas ay lumitaw mula sa likuran ng aswang si Milencio at gamit rin ang dati niyang punyal na sandatang ipinangsugat kay Vicencio ay itinarak niya ito sa kanyang likuran. Nang di pa nakontento ay hinugot niya itong muli at muling itinarak ng paulit-ulit. Pilit na nanlaban ang aswang. Nang mahablot nito si Milencio ay agad nitong iniamba na ibalibag ito sa ere. Ngunit bago pa man ito maihagis ang lalaki ay nagawa nitong itarak sa isa pang mata ng aswang ang kanyang punyal. Wala nang nagawa ang aswang. Kahit anong pilit niyang imulat ang kanyang paningin ay hindi niya na magawa, lalo pa at tumatagas na ang mapulang likido sa magkabilaang niyang mga mata. Mabilis na kumilos ang mga tao. Ang dating mga sulo na tumatanglaw sa kadiliman ng gabi ay muli nilang sinindihan. Agad silang namulot ng mga sanga at inilagay yon sa paanan ng kalaban. Agad nila itong sinilaban ng apoy. Kung hindi ka man tabla ng ilang sandata namin, alam kong sa apoy ay hindi ka nauubra. Ama, sige, ipakita mo ngayon ang galing mong aswang ka! Ilang sandali pa, ang lakas, ang galit at panggigigil ng nilalang na yon ay biglang humupa at humina. Binawian na ito ng buhay at unti-unting tinupok ng nagngangalit na apoy. Nagsigawan sa galak ng tagumpay ang mga taong natitira sa tribo na yon. Bagamat marami ang sugatan at bugbog ang katawan, ay pinakita nila ang kanilang tunay na kagalakan at pagmamalaki sa nakamit nilang tagumpay. Ang katapangan at pagkakaisa nila ang nagpanalo sa kanila sa laban sa kinatatakutang lider ng mga dayo. Ang lahat ay nagalak dahil muli ay napatunayan ang kasabihang kailanman ay hindi magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Pinasalamatan nila ang isa't isa. At ang alaala ng kanilang tagumpay ay nagsilbing paalala na sa pamamagitan ng pagkakaisa, kagitingan at katatagan, malalagpasan nila ang anumang hamon na maaaring dumating sa kanila. Ang kwento ng matanda ay nagbugkos ng isang magandang aral sa isip ni Emmanuel. Kahit ang totoo ay ilang beses niya nang naririnig ang kwentong yon sa lolo, ay hindi niya magawang pagsawaan yon. Kabisado na nga niya ang ilang mga kaganapan, pero sa tuwing binabanggit ito ni Milencio sa kanya, ay naiiyak pa rin ang binatilyo, lalo na at kapag nakikita niyang lumuluha ang kanyang lolo Milencio. At ang aral na natutunan niya dito, na maaari pa rin gawin sa kasalukuyan ay ang katotohanan ng lahat ng tao ay may angking kakayahang gumawa ng mga dakilang bagay kung kayang manindigan bilang isa. Pagkakaisa ang sagot sa anumang hamon, lalo na sa panahon ng mga pagsubok o kahit na ng anumang gera. Lolo Milencio, ano po nangyari pagkatapos ng labanang yun nung napatay na po yung aswang? Pagkatapos ng labanang yon, ay mas pinagtuunan nila ng pansin ang muling pagbangon at pagbuo ng isang plano upang mas mabilis na makabangon ang kanilang tribo. Nagsama-sama ang mga mangingisda, mga matatanda ng lugar, mga bata at mga manggagamot at kanilang bagong lider sa pagpapasya na ibukas ang kanilang puok para sa ibang grupo ng tao.
Hindi para magpasakop muli, kundi tanggapin lamang ang ibinubukas na oportunidad, lalo na ng mga lider ng bayan na nakakasakop sa kanila. Nagkaroon ng mga malawakang panggagamot at dito nakilala ni Milencio noon ang isang dalaga na mula sa lungsod. Isang nurse na ang pangalan ay Rodora. Ito na rin ang naging kanyang asawa at nabiyayaan sila ng 3 supling. Isa na rito ang ama ni Emmanuel. Sa pagbubukas ng kanilang isla sa mga bagong oportunidad ay nagkaroon na rin ng sariling paaralan at may mga gawain na sinanay sila sa kaalamang pangkalusugan at nagplano para sa paglikha ng kabuhayan. Isang naging mahusay na lider si Kidlat at nirerespeto ng labis ng kanyang mga katribo. Ang lahat ng mga adhikain nito ay kanilang pinagtutulungan at nagtaya sila ng kanilang mga angking lakas, oras at talento. Upang maisakatuparan ang lahat ng ito, naging panimula na rin ang lahat ng mga pagbabagong naganap upang ang nadungisang tribo at ang kanilang pook ay maibalik sa dati nitong kadakilaan. Nagkaroon na rin ng kaalaman sa pagsasaka ang ilan. Nakapagtanim sila ng mga punong kahoy at gulay, nangongolekta ng mga buto para sa binhi at ang ilan ay natuto na rin sa mga gawaing konstruksyon para sa mga proyektong infrastruktura at iba pa. Ang mga tao ay nagtrabaho ng sama-samang may kasiguraduhan na mangyayari ang pagbabago at kaunlaran. Di ba, Lo? Sabi mo ay umunlad na rin ang lugar nyo. Bakit po kayo umalis? Biglang nanahimik ang matanda. Inisip kung paano ipapaliwanag sa kanyang paboritong apo ang lahat ng kanyang naging pagpapasya. Mas pinili nitong umalis hindi dahil sa ayaw na niya ang kanilang dating pook. Umalis siya para tuluyang kalimutan ang mapapait na nangyari sa una niyang pamilya. Kaya nang makita niyang nasa maayos na ang kanilang tribo, ay nagpaalam ito ng maayos sa kanyang kaibigang si Kidlat. Naunawaan naman siya ng kanyang kaibigan at binigyan niya ito ng basbas. Ginawa yon ni Lolo Milencio bagamat masakit sa kanyang iwan ang nakalakihang lugar. Ito naman ay para sa kanyang bagong pamilyang binuo. Nais niyang ibigay dito ang buo niyang pagkatao at pangako ng isang tunay na pagmamahal at pagsasakripisyo para sa babaeng pinili niyang mahalin pagkatapos ng isang masakit na trahedya. Salamat po, Lolo, sa napakaganda niyo pong kwento. Hinalikan nito sa noo ang kanyang lolo. Muling tumanaw sa labas ang matanda. Sumilay ang isang napakatamis na ngiti sa kanyang labi. Nagtataka si Emmanuel nang makita ang ngiting yon na buhay na buhay. Sino pong tinitingnan niyo sa labas, Lolo? Nakikita ko si Atlas at si Kidlat, apo ko. Ayun o, kumakaway sila sa akin. Kumaway pa ang matanda at makikita sa mga mata nito ang labis na kasabikan. Nang tanawin ni Emmanuel ang labas ng bintana, ay nakita niya ang kanyang ama at isang matandang lalaki na siguro ay halos kaedad lang din ng kanyang lolo. Inaalalayan ng kanyang ama ang matandang kasama nito. Sa nakita niyang uri ng pananamit nito, ay alam ni Emmanuel na hindi ito naninirahan sa lungsod. Pumasok ang dalawang lalaki. Tuwang-tuwa ang kasama ng kanyang ama nang makita si Milencio. Agad tinawag ito sa kanyang pangalan. Teka! Kilala ko ang tawang yan! Hindi ko makakalimutan yan! Hinding-hindi! Ikaw si Kidlat! Tumango ang lalaki at isang mahigpit na yakap ang kanilang pinagsaluhan. Lumuluha si Milencio dahil sa labis na galak. Hindi kayang itago ng panahon ang dati nilang samahan. Kahit matatanda na sila, ay nakilala pa rin nila ang isa't isa. Ang kwentong palaging naririnig ni Emmanuel ay minsan nang napakinggan din pala ng kanyang ama. Dahil doon ay plinano nito na muling bumalik sa isla at subukang hanapin kung nabubuhay pa ang nag-iisa at natatangi nitong kaibigang si Kidlat. Kinausap niya ang matanda kung maaaring pasyalan nito ang kaibigang matagal nang nawalay sa kanya at ito ay si Milencio.
Hindi nag-alinlangan si Kidlat. Tinanggap nito ang imbitasyon ng ama ni Emmanuel at isang sorpresa ang kanilang ikinasa. Bagamat unti-unti nang nakalimot ang isip ng mga ito dahil sa katandaan, ay hindi naman nakakalimot ang kanilang puso. Nagsibabaan na rin sa kotse ang ilang mga apo at anak ni Kidlat. May mga dala silang iba't ibang pasalubong. Kasunod na rin ng mga ito ang ibang apo at anak naman ni Milencio. Masaya nilang ipinagdiwang ng sama-sama ang kaarawan ng dalawang matanda. Agad namang naalala ni Kidlat na ang namayapa nilang kaibigan na si Atlas. Ayon dito, ay alam niyang masaya na ring nagdiriwang ito ng kanyang kaarawan sa langit. Isang malutong na halakhak ang pumuno sa loob ng bahay na yon ni Lolo Milencio. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko, Apo. Bukas ay maaari na akong mamatay dahil natupad na ang aking hiling na muling makasama ang aking kaibigan. Salamat sa inyo. Napasaya niyo ko ng labis. 5 araw pagkatapos ng kaarawan ng matanda, ay natagpuan itong payapang natutulog sa kanyang silid. Hindi na ito magising ni Emmanuel. Tuluyan na itong namaalam sa kanila. Bagamat isang masakit na pangyayari yon sa mga nagmamahal sa kanya, ay nagpapasalamat pa rin silang lahat dahil namatay ng mapayapa at di naghirap ang kanilang lolo sa pagharap sa kanyang kamatayan. Ngunit bago mailibing ang kanyang lolo, ay tila paulit-ulit na naririnig ni Emmanuel ang palaging sinasabi sa kanya ng kanyang lolo. Alam mo, Apo, yung nangyaring karahasan sa lugar namin noon ay nanatiling sikreto na iniingatan ng mga nakaligtas sa tribo. Hindi ko nakita maski sa anumang aklat o pahayagan o anumang dokumentaryo ang tungkol doon. Sa'yo ko nga lang sinabi, isa lang ang hiling ko, Apo. Kung sakali man na ibahagi mo ang kwentong ito, ay gawin mo kapag wala na ako sa mundong ito. Ayos lang kung paniwalaan nila o hindi. Ang importante, alam ko sa sarili ko na hindi huwad ang aking mga isinalaysay.